Magandang umaga, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Storm Ramil na may international name na Fengshen. Yung Fengshen po ay galing sa People's Republic of China na ang ibig sabihin ay God of Wind. Patungkol naman sa lokasyon nitong si Bagyong Ramil, sa kasalukuyan ay nandito ito sa vicinity ng Calabanga, Camarines Sur. At kaninang 4:10 p.m., kakahapon ng 4:10 p.m. ay naglandfall ito sa Sorsogon, kaya binaybay niya yung kalupaan dito sa Bicol Region. At sa mga susunod na oras ay nakikita natin na manunumbalik ito dito sa Katubigan. At bago yon ay babanggitin din natin yung lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa bilis na 110 kilometers per hour sa paligid nitong bagyo. Ito ay kumikilos in general pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Dito sa ating forecast track, katulad noon nabanggit natin kanina at babanggitin natin ulit, manunumbalik ito dito sa Katubigan, sa pagitan nitong Aurora at yung Polillo Islands at dito sa Camarines Norte. Sa mga susunod na oras ay manunumbalik siya sa Katubigan at may maliit na chance o posibilidad na mas lumakas pa ito na kategory ng bagyo dahil nasa Katubigan siya at may isa pa tayong tsansa na maglandfall ito dito sa Polillo Islands. At kapag ganun yung nangyari, ay magkakaroon tayo ng ikalawang at ikatlong paglandfall. So sa Polillo Islands at yung ikatlo niya, ay dito sa probinsya ng Aurora. Kung hindi naman siya mag-landfall dito sa Polillo Islands, ay magkakaroon lang tayo ng ikalawang landfall. So, ngayong umaga po yan mangyayari, magla-landfall siya ulit dito sa Aurora at magtutuloy-tuloy siya. Babagtasin niya yung ilang mga probinsya dito sa Central Luzon hanggang sa lumabas siya sa ating kalupaan dito sa Pangasinan or sa La Union. At paglabas niya dito sa ating kalupaan, mamayang gabi, ay magtutuloy-tuloy ito pa northwest at nakikita din natin na by Monday ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Gusto rin natin paalalahanan yung ating mga kababayan na yung cone of probability natin, posible pa na lumihis itong track o yung mismong tatahakin nitong si Bagyong Ramil, kaya pinag-iingat din natin yung ating mga kababayan, lalo na dito sa Central Luzon at ganoon din naman dito sa Calabarzon, lalo na yung probinsya ng Quezon. At yung mga kasalukuyan na naaapektuhan nito, yung Bicol Region at yung northern part ng Eastern Samar. Ganon din yung Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, kasama na yung Marinduque. At patungkol naman sa mga nakataas natin na signal numbers, may nakataas na signal number 2, yung mga probinsya natin dito sa southeastern part ng Isabela, ganon din yung probinsya ng Aurora, yung south and central part ng Quirino, central and southern part ng Nueva Vizcaya, sa southern part and central part ng Benguet, yung central and southern part ng La Union, yung northern and eastern part ng Nueva Ecija, yung northern and eastern part ng Bulacan, yung Quezon, except dito sa southern and southern part ng Quezon, kasama din yung Camarines Norte at northwestern part ng Camarines Sur. Signal number 1 naman, dito sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region. Kasama din yung natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama dyan yung Tarlac, Pampanga, at Bulacan, yung natitirang bahagi ng Bulacan. Kasama din po sa nakataas sa signal number 1, yung Metro Manila, Rizal, kasama din yung probinsya nitong Quezon, yung natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes ay kasama din, Albay, kasama yung Sorsogon at yung Burias Island at Ticao Island. Signal number 1 din dito sa Northern Samar at sa northern part ng Eastern Samar at Samar. Kasama din po pala dito sa signal number 1 itong probinsya ng Marinduque. So yung mga binanggit natin na signal number 2, yun po yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Yung signal number 1 naman ay 39 to 61 kilometers per hour. Pero bukod po dito, ay meron din tayong posible na makaranas. So mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin dahil naman ito dun sa trough nung Bagyong Ramil. Ibig sabihin po ng trough, nung extension ng kaulapan na kung saan posible pa rin na magkaroon ng mga pagbugso na maaaring umabot maximum ng 88 kilometers per hour. Ngayong araw, mararanasan po yan dito sa Cagayan Valley, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Masbate, Caluya Island, Samar, Eastern Samar at Biliran. Bukas naman ay
may mga pagbugso pa rin ng hangin dito sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. So yung mga binanggit natin, lahat po yun ay may kinalaman sa lakas ng hangin. At para naman sa mga may kinalaman dito sa mga pagulan, ito po yung ating weather advisory. At yung mga nakapula, ito po yung mga lugar na kung saan ay posible tayong makaranas ng mga widespread na pagbaha. Of course, hindi lang po limited yan dito sa mga probinsya na nakapula dahil posible din tayo na makaranas ng mga pagbaha lalo na dito sa kung saan sa southern part nitong si Bagyong Ramil at ganoon din naman yung tatahakin mismo na track nitong si Bagyong Ramil. Pero gusto po natin na paalalahanan din yung mga kababayan natin na dahil dito sa ating advisory, magkakaroon tayo ng idea kung gaano kalalakas ba o gaano kalaki yung amount ng mga pagulan. So itong kulay pula, yan po yung greater than 200 millimeters. Itong orange naman, ito yung 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin naman, sa isang probinsya, posible yung multiple o yung kalat-kalat na mga pagbaha. At dito naman sa nakakulay dilaw, yan yung 50 to 100 millimeters. Posible naman po dyan yung mga flash floods or panandalian na mga pagbaha. Again, hindi po limited dito yung posible nating maranasan. Posible pa rin tayo makaranas ng mga pagbaha, lalo na sa tatahakin mismo ng ditong si Bagyong Ramil. At bukas naman, ay makakaranas din ng 50 to 100 millimeters. So, Monday na po bukas at mas mababawasan na yung epekto nitong si Bagyong Ramil. And nakikita din natin na by Monday ay nandito na siya sa West Philippine Sea. At yan po yung mga probinsya na kung saan ay nakataas tayo ng 10 to 100 millimeters. So, posible po yung mga biglaang pagbaha at panandalian ng mga pagbaha. Dito naman po sa ating gale warning, nakataas pa rin yung ating gale warning. Ibig sabihin, wag po tayong maglalayag. Posible tayong makaranas o maka-encounter ng mga pag-alon na umaabot ng 4.5 meters. Kaya wag po tayo munang pumalaot dito sa mga naka-highlight na red. At magkakaroon din po tayo ng update. So magkakaroon tayo ng issuance na kung saan itataas din natin sa gale warning yung mga kababayan natin o yung mga lugar, yung coastal areas natin dito sa kaliwang bahagi ng Central and Northern Luzon. At para po sa ating storm surge warning, meron pong posibilidad na umabot ng 2 meters yung mga coastal areas natin. Yung storm surge po, yan yung taas ng alon na pwedeng humampas sa ating mga baybay dagat. Kaya posible na maapektuhan kapag nakalatag pa rin yung mga bangka natin malapit sa coastal areas. Ngayon pa lang po ay gusto natin paalalahanan yung mga kababayan natin na iakyat po muna natin dahil kapag nagkaroon ng matataas na alon ay posible na magkaroon ng damage yung ating mga bangka. Ganon din naman kapag nakatira tayo sa coastal areas. Dito po yan sa Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Pangasinan, Quezon at Zambales. Ito po yung update natin patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Ramil. Ang susunod po natin na bulletin ay mamayang alas 5 ng umaga. Maraming salamat po at patuloy po tayo na maging updated sa mga i-release pa na issuance ng Pag-asa. Mag-ingat po tayo at magandang umaga.